Attorney Trixie, kahapon, sinasabi ko kay Jen, nagkikwentuhan kami. In-interview lang namin si General Pocis yesterday. I heard. Morning. I saw. Napanood ko Pagdating kayo. nga hapon, nasa listahan kami ng mga watch list, no? General Pocis being number 1. Sabi ko nga dito sa mga kasama natin dito sa Bilyonaryo, sabi ko si Attorney Trixie dapat kasama dyan sa listahan yan. Bakit ako biglang nasama dito? Ikaw, 2 beses ka pa nabanggit. Oo nga. So, medyo maano sa'yo. So, hindi ko alam kung ano yung basis ng watch list for destabilization. Yung imagination yata nung nagsulat. May binibisto si Mon Tulfo. Naglabas siya ng listahan ng mga umano'y gustong guluhin ang pamahalaan. Agad namang bumuwelta ang mga pinangalanan. Ang umano'y destabilization plot, kathang isip daw lamang. At habang nagkakagulo sa politika, apektado na rin ang ekonomiya. Bagsak ang merkado. Mahina pa rin ang piso. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Cebuano, maayong gabi. Simulan na natin ang agenda. Rodante Marcoleta, Benjamin Magalong, Mike Defensor at ilan pa kabilang daw sa mga umano'y stabilizer o destabilizer ng minomonitor ng gobyerno, VP Sara Isarao, sa kanilang financier. Death toll sa Super Typhoon Uwan, umakyat sa 18. King Charles ng Britanya nakisimpatya sa mga biktima. Abroad pa more, mga opisyal na bumiyahe sa kasagsagan ng bagyo, pinagpapaliwanag ng Malacanang. Panonood naman ng concert ni First Lady Liza Araneta Marcos dinepensahan. It's official, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson muling naluklok bilang Blue Ribbon Committee Chair. Mga kongresistang dawit sa flood control scandal, iimbitahan sa pagdinig. Stock market bumagsak sa 5,600 level. Matapos isnabi ng Paris Fashion Week, Heart Evangelista balik French capital na. At Piolo Pascual at lookalike Eman Bacosa nagkita na. Naglabas ng listahan ng kolumnistang si Ramon Tulfo ng mga may pakanaraw ng umano'y destabilization plot laban sa administrasyon. Agad namang pumalag ang mga pinangalanan ni Tulfo. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Where there's smoke, there's fire. Yan ang reaksyon ng ilang netizens sa listahang inilabas ni retired broadcaster at columnist Mon Tulfo ng mga umano'y destabilizers na minomonitor ng gobyerno. Sina Romeo Pocis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonels La Chica, Leonardo at Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit at isang alias Monk. Ang umano'y financiers, sina VP Sara, ang kapatid niyang si Congressman Pulong Duterte at si Manong Chavit. Pinagtawanan lang ito ng dating mambabatas na si Defensor. Alam mo, Attorney Trixie, kahapon, sinasabi ko kay Jen, nagkikwentuhan kami. In-interview lang namin si General Pocis yesterday. I heard. Morning. I saw. Napanood ko Pagdating kayo. nga hapon, nasa listahan kami ng mga watch list, no? General Pocis being number 1. Sabi ko nga dito sa mga kasama natin dito sa Bilyonaryo, sabi ko si Attorney Trixie dapat kasama dyan sa listahan. Bakit ako biglang nasama dito? Ikaw, 2 beses ka pa nabanggit. Oo nga. So medyo maano sa'yo. So hindi ko alam kung ano yung basis ng watch list for destabilization. Yung imagination yata nung nagsulat.
Una nang sinabi ni Pocky sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel na posibleng hudyat ng EDSA 3 ang protestang ikinasa sa November 16 hanggang 18 bilang pangkondena sa umano'y katiwalaan sa pamahalaan. Sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2. So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na, maski na pigilan ito. Basta, as a leader, we are focused on the corruption issue. Tinatayang 1 hanggang 2 milyon daw ang dadagsa mula sa puwersa ng INC sa Luneta, habang 500,000 to 1 million ang sasabak sa EDSA. Pero nilinaw ni Pokis na hindi layon ng mga pagkilos na magkaroon ng kudeta, pabagsakin ang administrasyon o iupo sa pwesto si VP Sara. Ang kanilang panawagan, accountability mula sa gobyerno. At bagamat wala raw direktang ebidensya na sangkot si PBBM sa flood control scandal, hindi rin daw siya safe. As the President, he has the command responsibility kasi siya yung nagpasa ng budget, ng NEP, ginanyan-ganyan yung budget niya, binawasan yung mga programa niya, tapos pinaglalagay na insertion sa mga pork barrel, whatever, blood control, tapos in-approve din niya. So, hindi siya directly... Sa tingin niyo ba, did he commit an impeachable offense? To me, I cannot answer that kasi that's a legal matter that we haven't actually studied. Sa At the Forefront naman ng Billionaire News Channel, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang basihan ang listahan ni Tulfo, bagaman nakalagay dito na for confirmation pa si Magalong. It's really a very orchestrated character demolition operation. Dahil nga ito sa aking kampanya laban sa corruption. But we're not going to give up. For the sake of our children, our young children, and for the sake of our country, we are not going to give up. May buwelta rin si Congressman Duterte. Aniya, imahinasyon lang ang sinasabing insider list ni Tulfo. Ang kailangan na lang din daw kumpirmahin ay kung alam pa ni Tulfo ang pagkakaiba ng fact at fiction. Bukas ang Billionaire News Channel sa panig ng iba pang nasa listahan ni Tulfo. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. At iniimbestigahan na raw ng AFP ang umano'y destabilization plot laban sa Marcos Jr. administration. Yan ang sagot ng Malacanang sa tinatawag na insider list ni Mon Tulfo ng mga minomonitor daw ng gobyerno na sangkot umano rito. Kasama ang ilang retired general sa listahan, hindi naman sinagot ng palasyo kung sineseryoso nito ang balitang destabilisasyon. Ayon po sa AFP, sa mga gintong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, iminomonitor, inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media, ito ay agad na dapat paniwalaan. Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaari sabihin nila, ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. At makakausap natin ngayon si PDP Deputy Spokesman at tila siya isa sa mga pinaghinalaan, si Ginoong Ferdinand Topacio. Magandang gabi sa inyo, Attorney Topacio. Magandang gabi po, Madam Corina. It's always good to see you. Maraming Always good to see you too, sir. Sir, anong reaksyon ninyo nung masama po yung pangalan po ninyo doon? Well, pareho lang po kami ng reaksyon ni kaibigang Mike Defensore. Katawa-tawa po ito. Alam niyo po, matagal nang katawa-tawa itong si Ginoong Mon Tulfo. He's the same person who said nakaiwan daw ng 1 billion in cash si Pangulong Duterte sa Malacanang. So, we take these things with a grain of salt. Okay, he seems to be very sure sa kanyang mga pangalan. Saan po kaya nakuha ang impormasyon na ito? Meron po ba kayong mga haka-haka? Well, ang haka-hako ko dyan, he may have pulled it out of his ass kasi wala naman pong batayan para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition,
or sedition, inciting to rebellion or rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Bakit po sa tingin ninyo nadadawit kayo? Hindi kaya meron pong nagsasabi na nagmi-meeting-meeting kayo, pero wala naman po illegal sa pagmi-meeting, ano po? Ay opo, nagmi-meeting-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Merong in charge sa pagkain, entertainment, speakers bureau, yung marshal, security, para po hindi kami mahaluan ng mga provocateurs na katulad po nung nangyari dati. Binabantayan po natin yun kasi tayo po rin ang masisisi. But that is the extent of our meeting. In fact po, the PDP Laban just this morning came out with a statement explicitly saying that we are against violence, we are against any extra-constitutional regime change, and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Ito ay dapat mapayapa, may kaayusan at walang karahasan. Ayun. Ang official po na pagsisimula ay 16. Yung 15 po ay ingress o paglalatag. Magsiset up po roon, entablado, LED wall at mga iba't iba pa pong mga accessories na kailangan po sa isang public assembly. Before we talk about that, isang question lang po. Do you have anything in common with everybody in that list? Meron po ba kayo nakikita na pagkakapare-pareho ng pananaw sa politika? Opo, the common thread that runs through all of us there ay our disgust, our extreme disgust dito po sa nangyaring tinatawag na floodgate o flood control scandal, sapagkat kung titignan niyo po yung amounts involved, talagang mind-boggling. I cannot wrap my head around those amounts. And to us, we believe that it is the greatest thievery ever, pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Ayun. So kilala po ninyo lahat ng mga pangalang naroon. Yung mga colonel po ay active pa or mga retirado na po? Ang mga retirado po yun, sapagkat kung yung mga nasa active service po ay may mga limits po, bagamat hindi po sila tinatanggalan ng karapatan under Article 3, yung Bill of Rights, ay may limits po kung paano nila i-exercise yung kanilang freedom of expression. So, mga retirado po yun. Yung iba po actually, first time kong nakita nung kami ay nag-organizational meeting, ngunit what I can assure our people is that wala pong pinag-usapan doong destabilization, walang pinag-usapang violence, walang pinag-usapang mga armas, at walang pinag-usapang ibang bagay na gagawin, kundi maghayag lamang ng saloobin na I believe is common with a lot of our people na talagang gusto na nilang tuldukan itong mga anomalyang ito. Last question, sir. Sa palagay po ba ninyo ay posible ang revolutionary government? Meron na po bang parang tipping point na maaaring yan ay clear, imminent? Hindi naman clear and present, but imminent. Po yan, if you are saying, ma'am, na yung revolutionary government, such as that which happened in 1986, katulad nga po na sinabi ko, naglabas po ng opisyal na pahayag ang PDP na we are against any extra-constitutional regime change. Kung magkakaroon man po ng change in government, it should be within the parameters of the 1987 Constitution. Ayaw po nating lumabas sa 1987 Constitution. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, PDP Deputy Spokesman. Sige po, Attorney Ferdinand Topacio. God bless you. Nakalatag na ang security plan ng Manila Police District para sa 3-day rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila sa November 16 hanggang 18. Ayon sa MPD, 15,000 na pulis ang ipapakalat sa iba't ibang lugar sa Maynila, kabilang dyan ang Menjola, Ayala Bridge, US Embassy, Liwasang Bonifacio, Luneta at Malacanang. Sa ngayon, wala naman daw nakikitang banta ang MPD sa ikinasang protesta.
nasa 18 ang bilang ng mga namatay dahil sa hagupit ng Super Typhoon Uwan. 2 pa ang nawawala habang 28 ang sugatan ayon sa Office of Civil Defense. Apektado rin ng bagyo ang higit 600,000 families o katumbas ng higit 2.4 million individuals. 16 ang naiulat na namatay sa Cordillera dahil kay uwan habang libo-libong pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Dahil din sa mga landslide, dose-dose ng kalsada ang hindi madaanan. Yan ang agenda report ni Dobby de Guzman. Alas 2:30 ng hapon kahapon, nahulog sa bangin at natabunan ng lupa ang isang bahay sa bahaging ito ng Western Uma sa Lubwagan, Kalinga. Ayon kay Kalinga Governor James Duba, sa oras na yon, nasa loob ng bahay ang 4 na magkakamag-anak. Nangyayari kasi, may bahay kasi nasa sigilid ng kalsada. So, nalaman nila na parang slowly na parang gumuguho yung kung saan yung kung saan yung bahay. Kasi nasa bangin talaga eh. So, their relatives pumunta sila doon para tutulungan salang magtanggal mga gamit nila para ma-save yung mga gamit. But when they were inside already, biglang bumaba yung bahay. Agad isinagawa ang search and retrieval operation sa lugar. Yesterday na-recover yung 2, tapos ngayong umaga lang na-recover din. But talagang dismembered. Yung 2, at least may buo ang katawan. Bukod sa landslide, lubog sa tubig baha ang ilan pang bayan sa Kalinga. Sa buong Cordillera, aabot na sa 16 na katao ang naiulat na namatay at 8 ang sugatan dahil sa mga landslide. 43 kalsada rin sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon ang hindi madaanan. Dahil sa banta ng pagguho ng mga bato at lupa, pansamantalang isinara ang Cannon Road. Tanging ang mga residente ang pinapayagang dumaan. Sa mga bibiyahe papasok o palabas ng Baguio, pinapayuhan silang dumaan muna sa Marcos Highway o Naguilian Road. Higit 38,000 individual ang apektado ng bagyo. 8,796 ang nasa evacuation centers. Kabilang sa mga lumikas, ang 6 na buwang buntis na si Rodeline. Malapit lang ang kanilang bahay sa City Camp Lagoon. Dahil sa matinding pag-uulan na dala ni Super Typhoon Uwan, hindi malayong umapaw ang tubig dito. Kaya kusa na siyang lumikas kasama ang 2 anak at asawa. Anong nabitbit nyo? Mga damit lang po namin at saka kumot po. Pagkain na kaunti. Kusa ring sumama sa mga opisyal ng barangay ang kapitbahay ni Rodeline na si Germaline. Medyo okay naman basta may masilungan at hindi kami mabaha. Ang Social Welfare Officer na si Joy Hilario ang nakatutok sa evacuation center. Anya, regular siyang nakikipag-usap sa mga evacuee para matugunan ang kanilang mga pangailangan. We provided them community kitchen. So available po yung hot soup for the children and of course for the everybody. And then yung food assistance nila, we'll be giving them food pack for at least 2 days and a pail of hygiene kit. And for the rest naman, yung other team, the HSO or the health services also offered free medicines sa mga bata. Pinayuhan naman ni Mayor Benjamin Magalong ang mga residenteng nakatira sa mga lugar na delikado sa pagbaha at pagguho ng lupa na maging alerto. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City. Bukas na muli ang nawasak na National Road sa Dipakulaw, Aurora. Nakaligtas man sa Super Typhoon Uwan. Hindi pa rin kampante ang mga residente sa lalawigan. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy, live mula sa Dipakulaw, Aurora. Ian, ano na ang latest dyan? Willard, abala na ang mga residente ng dinalungan dito sa probinsya ng Aurora sa pagkukumpuni ng kanilang mga kabahayan na nasira at nawasak dahil sa hagupit ng nagdaang Super Typhoon Uwan. Tila ba isang deja vu para sa mag-asawang si Malu at Loreto ang muling magkumpuni ng nawasak na bahay dahil sa bagyo.
Kwento nila, winasak ng nagdaang Super Typhoon Pepito noong 2020 ang kanilang bahay dahil sa storm surge na dulot nito. Ang problema kasi, wala nilang maayos na seawall na pumoprotekta sa kanilang komunidad dito sa Barangay Abulig. Kaya tuwing may bagyo tulad ng nagdaan namang Super Typhoon Uwan, palaging nawawasak ng malakas na hampas ng mga alon ang kanilang bahay. Ang bahay po namin, pinasok po ng makapal po na putik. Saka po yung kusina po namin nawalan po ng bubong. Problema rin ang kawalan ng supply ng kuryente at maayos na patubig para sa kanilang pagbangon mula sa kalamidad. Dapat nga mapansin din kami ng gobyerno, madugsungan yung dyan, seawall. Kasi tuwing bumabagyo, ganito po lagi nangyayari dito. Ang Dinalungan ang isa sa 4 na bayan sa Aurora na kabilang sa mga naunang idineklarang isolated area matapos mawasak ang nag-iisang coastal road mula sa Dipakulaw dahil sa storm surge na dala ni Uwan. Sa isang text message sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Aurora Governor Sid Galban na alas 8 pa ng gabi kagabi muling binuksan ang coastal road para agad na makarating ang mga karagdagang relief goods para sa mga nasalanta. Nanumbalik na rin ang supply ng kuryente sa buong lalawigan pero hindi lahat ay nabigyan ng maayos na power supply. Sa gitna nito, hiling ng lokal na pamahalaan sa national government ang karagdagang budget para sa pagpapatayo ng mas maayos at mas matibay na seawall para sa bayan ng Dinalungan. Hindi po sapat ang kakayanan ng LGU para magpagawa po ng ganyang kagagandang seawall. Kasi ang kaya lang po ng LGU, yung gabyon po, yung makikita nyo sa area na yun, yung mga batong pinatong-patong, yun po kasi talagang napakalaking pera ang kinakailangan doon. Willard, hanggang sa ngayon ay wala pa ring maayos na supply ng kuryente dito sa bayan ng Dinalungan sa probinsya ng Aurora para sa mga residenteng nasalanta ng nagdaang Super Typhoon na Uwan. Gayunpaman, kanya-kanya ng diskarte ang mga residente dito para magsindi ng kanilang gasera o kaya ng kandila nang sa gayon ay meron silang liwanag sa gitna ng dilim. Willard? So iyan, sila ay wala na sa mga evacuation center? Tama ka dyan, Willard. Iba sa mga residente ng Dinalungan ay wala na sa mga evacuation center dahil nagkukumpuni na sila ng kanilang mga bahay na pawang winasak ng nagdaang Super Typhoon Uwan. Willard? May mga natanggap naman ba silang mga tulong o ayuda para mapagawa ang kanilang mga bahay? Willard, itong tulong ay patuloy naman na ibinibigay ng pamahalaang lokal ng Dinalungan. Sa madaling salita, kanina nga dito ang alkalde ng Dinalungan at chinek niya kung paano ang naging sitwasyon dito sa Dinalungan at inaasahan na bukas ay darating na rin ang relief operations. Willard? Sana ay makabangon na sila agad. Maraming salamat. Ian Maghanoy, nag-ulat ng live mula sa Dipakulaw, Aurora. Bumuhos na rin ang malakas na ulan sa Taiwan na dala rin ni Typhoon Fengwong o Uwan pagtapos nitong manalasa sa Pilipinas. Binahana ang ilang lugar doon dahil sa hagupit ng bagyo. Inaasahang magla-landfall si Fengwong ng Miyerkules. Nag-issue na ng land warning ang pamahalaan ng Taiwan bago pa ito pumasok ng bansa. Nailikas na rin ang higit 3,000 individual. Hindi pagsusuot ng costume tulad ng Snow White para mag-party-party. Yan ang depensa ng Malacanang sa umano'y pagpapa-concert ni First Lady Liza Araneta Marcos sa gitna ng paghagupit ng Bagyong Tino. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino noong November 6, nasa Goldenberg Mansion si First Lady Liza Araneta Marcos, kung saan inilunsad ang Philippine First Ladies Portraits. Ang librong ito ay pagkilala raw sa mga nagdaang First Lady ng bansa. Spotted sa book launch ang mga foreign ambassador at si dating First Lady and Senator Loy Ejercito kasama si Senator Jinggoy Estrada. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon.
Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung ano man po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Kinabukasan, dinaluhan ng unang ginang ang Goldenberg Concert Series. Tampulan ng batikos ang comment section ng First Lady. Ayon sa netizens, may bagyo na nga, nagpa-concert pa si FL. Ipinagtanggol ng Malacanang ang unang ginang at sinabing hindi magandang tingnan ang paghila pababa sa mga Pilipinong inaangat ang kapwa nito mga Pilipino. Ito naman po ay hindi nakasagabal para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon nang walang pag-antala. Hindi naman daw pang sariling interes ang event ng unang ginang, hindi gaya ng Vice Presidente. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. By November 9, namataan sa simbahan ang first couple na nag-alay daw ng panalangin para sa mga apektado ng sakuna. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nakikiisa ang international community sa mga biktima ng bagyo dito sa Pilipinas. Ang detalye mula sa ating kasamang si Mateo Guidicelli. Mateo. Maraming salamat, Pinky. Britain's King Charles sends his sympathies to victims of typhoons here in the Philippines. Ayon sa monarch, he and his wife, Queen Camilla, are profoundly saddened to hear of further loss of life. He is well aware that the sufferings has been compounded by the devastating effects of 2 earthquakes last month. Their hearts daw go out to all those who are cruelly affected by these catastrophic natural disasters. Nagbibigay pugay din si King Charles sa emergency services, whom he says have suffered their own tragic losses during rescue efforts. The Los Angeles Clippers also show solidarity with typhoon victims. The team held a moment of silence before their match against the Phoenix Suns during Filipino Heritage Night. Ayon sa team, their hearts are with the families who have lost loved ones, that communities have been devastated, and all of those are still facing challenges. The Clippers add they are standing in support of the Philippines amid the tragedy, as well as celebrating the rich culture and spirit of the Filipino community. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan umalis na raw ng bansa. Susunod yan sa agenda. Ito ang inaasahan lagay ng panahon sa Baguio City para sa susunod na 5 araw. Sa Miyerkules, asahan ng magandang panahon sa buong lungsod na sinasamahan ng malamig na temperatura na maglalaro mula 17 hanggang 23 degrees Celsius. Pagdating ng Huwebes, kakapal ang mga ulap at asahan ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa Biyernes, muling aaliwalas ang panahon at bahagyang tataas ang temperatura na aabot hanggang 24 degrees Celsius. Pagdating ng Sabado, huwag kalimutan ang inyong payong at jacket sapagkat asahan muli ang maulan na panahon. Sa Linggo, asahang gaganda ulit ng panahon, perpekto para sa mga bibisita sa mga magagandang lugar ng Baguio City. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Sa kabila ng pagtanggi ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may arrest warrant na ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa, hindi naman nagbabago ang posisyon ni Ombudsman Boying Remulla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. So Joan, paano naman ito dinipensahan ni Remulla? Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon siyang kopya ng umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa isang panayam kaninang hapon, iginiit ni Remulla na ang kopyang mayroon siya ay isang unofficial copy.
Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Nasa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na wala pang natatanggap na official communication o warrant mula sa ICC. Pero giit ni Remulla, nauna lang siyang makakuha ng impormasyon kumpara sa DOJ. I did that as a function of my being a journalist also for the day of for Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko Kasi sila wala, nauna ako sa kanila Samantala, sinabi rin ng opisyal na kabilang sa mga unang makakasuhan ng malversation of public funds sa Sandigan Bayan, sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga DPWH official ng Region 4B at SunWest Incorporated. Kaugnay ito sa mga maanomalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. Once resolved, of course, it means na ang ibig sabihin niyan ay pwede na isang pa sa korte pagkatapos nito. Kasi nag-imbestiga na ang kagawaran ng katarungan at ang Office ng Ombudsman. Maaari raw maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan ngayong linggo o sa susunod na linggo. Kabilang ito sa 10 kaso na under preliminary investigation dito sa Office of the Ombudsman. Iginit din ni Remulla na hindi pa rin lusot si dating House Speaker Martin Romualdez sa issue at pinag-aaralan daw nila ang mga anggulo at maaaring isampang kaso laban kay Romualdez. Ito ay matapos niyang sabihin noong nakaraang linggo na gross and excusable negligence lang ang kasong posibleng maisampa kay Romualdez. Dagdag din ni Remulla, marami pang pumapasok na impormasyon sa kanilang tanggapan at tuloy-tuloy daw ang kanilang pagtatrabaho at maging ng DOJ sa pag-iimbestiga ng mga kaso tungkol sa flood control scandal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Inilabas na ang listahan ng umano'y halos 100 budget insertions ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hinimay ng Bilyonaryo News Channel ang mga proyektong pinaglaanan nito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. 2 buwan na ang nakalipas mula nang isiwalat ni Navotas City Congressman Toby Tiangco sa isang Senate hearing ang mga umano'y 2025 budget insertions ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng buong listahan. 97 insertions ang nakapangalan sa kongresista. 43 ang makikita sa probinsya ng Abra, 4 sa Batangas, 3 sa Bukidnon, 2 sa Cagayan, 3 sa Cebu, 1 sa Davao del Norte, 1 sa Isabela, 2 sa Metro Manila, 11 sa Occidental Mindoro, 13 sa Oriental Mindoro, 2 sa Pangasinan, 5 sa Romblon at 2 sa Sarangani Province. Sa kabuuan, aabot ang total insertions niko sa labas ng Bicol Region sa 13.8 billion pesos. Mas nakakapagtaka naman kung ang isang congressman na hindi tigaroon dun sa distrito na yon ang magre-request para lagyan yung distrito na yon. Yun, red flag kaagad yun, di ba? Marami sa mga proyektong nasa listahan ay nailagay sa for later release o di kaya for bidding pa lamang. Ibig sabihin, wala pang kontraktor na nakakakuha ng marami sa mga nasabing proyekto. Pero sa patuloy naming pagsisiyasat, nakakuha ang aming team ng dokumento mula sa isang source sa DPWH ng kopya ng 4 na bidded out projects sa mga insertion niko. Matatagpuan ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. 3 kontrata ang matatagpuan sa Paliko, Balayan, Batangas Road na nagkakahalaga ng 343.3 million pesos. At isang road project muli sa Tagaytay Nasugbu Road na nagkakahalaga ng 86 million pesos. Ayon sa 2025 GAA, preventive maintenance on secondary roads ang lahat ng ito. Ayon sa source, napanalunan ng 2 kontraktor ang 4 na kontrata. 2 ang napunta sa GCI Construction and Development Corporation.
Dalawa naman ang napanalunan ng Bicol Gold Rock Construction Corporation. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na magkapatid ang may-ari ng dalawang kumpanya. Pagmamayari ni Gigi Ibasco ang GCI, samantalang kay Steve Ibasco naman ang Bicol Gold Rock, parehong based sa Camarines Sur. Halos lahat ng proyekto ng mga kumpanyang ito, kung hindi sa Bicol Region, ay sa 1st District ng Batangas matatagpuan. Ang contractor na nabanggit nyo ay isa sa mga top contractors sa mga roads at asphalt overlay sa aking distrito at iniimbestigahan ko paano siya nakakuha ng napakalaking pondo para sa aking distrito. Siya ay contractor ng mga proyekto na ipinasok ng mga taga-regional office ng DPWH. Sa isa pang dokumento nakuha ng Billionaire News Channel, nakita namin ang 3 contractors sa isa sa mga inserted projects. Bukod sa GCI, kasama sa mga nagbid ang Top Tech Trading and Construction. Ang owners nito na sina El Rey Noche at Marciana Noche, matatanda ang isinama ni Congressman Leviste sa kanyang reklamo bilang mga nagtangkang manuhol sa kanya sa pamamagitan ni former Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ikatlo sa bidders ang St. Matthew General Contractors and Development Corporation na pagmamayari naman ng mag-asawang Diskaya. Una nang sinabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na luto na ang lahat ng bidding sa kanyang mga nasasakupan noong nasa pwesto pa siya, kasama rito ang Batangas. Kahit daw kasi losing bidders, parte na sa hatian bago pa man magsimula ang formal and official bidding process. Tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang tulungan na manalo. So Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged or luto na, anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? O do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay luto na, lutong-luto na? Sa pananaw ko po, almost 100% kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito, kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. May 3 pang kumpanyang nakapangalan sa ibang kaanak na mga Ibasco na kung susumahin, nakakubra ng 40 billion pesos worth of DPWH projects sa buong Bicol Region mula 2016. Ilang ulit naming sinubukang kunin ng panig ng mga Ibasco pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nadagdagan pa ang listahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ng mga umunoy ghost project sa Davao Region. Bagamat nakita ang ilan sa distrito ni Representative Pulong Duterte, di raw niya pinupuntirya ang kapwa kongresista. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Kung ang Bulacan sa Luzon ang epicenter ng ghost flood control projects, Davao Region naman daw ang sa Mindanao. Karamihan daw kasi sa nakitang kaduda-duda o red flag projects ng tanggapan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ay mga flood mitigation structures, construction ng flood control, concrete revetment at seawall. Sa kanyang presentasyon, sinabi ni Ridon na karamihan sa mga proyekto sa buong rehiyon ng Davao, partikular ang sa Davao City at Davao Occidental, ay sinimulan pa noong 2021 hanggang 2023. Pero hanggang ngayon ay hindi pa raw natatapos. Ang ilan naman ay hindi raw makita. No structure found daw po dun eh. So kailangan natin makita kung ghost ba itong mga ito o hindi. Itong mga construction of revetment in Kidalapong, Malita, Davao Occidental, construction of flood control structure, Barangay Kinangan, Malita, Davao Occidental, construction of flood mitigation structure, Barangay Little Baguio, Malita, Davao Occidental. Nilinaw ni Ridon na hindi niya puntirya ang sinumang personalidad sa paglalabas ng mga impormasyong ito. Ito anya ay mga impormasyong kanyang nakalap mula sa DPWH, pagsasaliksik at mula sa ilang individual na nais makipagtulungan sa investigasyon. Dagdag pa ng kongresista, pagpapatibay lamang ito ng mga naunang inilabas ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na questionable ring flood control projects mula sa Davao City 1st District na kinakatawan ni Paulo Pulong Duterte. No one can actually say na
particular personalities are being targeted. And they're not even being mentioned in the press briefing today. The focus is on basically the DPWH district engineers of Davao City and Davao Occidental for them to explain themselves. Hindi pa matukoy ni Ridon ang kabuang halaga ng mga proyekto pero kaagad niyang isusumite ito sa ICI para makatulong sa investigasyon. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. All systems go na ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng pagdinig nito sa Biyernes, November 14. Una sa target ng nagbabalik nitong chairperson na si Senador Panfilo Lacson ay imbitahan ang mga kongresistang dawit sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Back to work na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Isa sa mga unang aasikasuhin niya ang pag-iimbita sa mga kongresistang sangkot sa flood control scandal. Kabilang dito si dating House Speaker Martin Romualdez. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung iimbitahan namin through the Speaker. In total, nasa 19 na kongresista ang minamataan ng Blue Ribbon. Una nang idinawit ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya ang mga kongresistang ito sa pagtanggap umano ng 10 to 25% kickback para hindi maipit ang implementasyon ng mga kontrata nila. Cash daw ang pagbibigay ng kickback at may karampatang voucher at ledger ang mga ito na nagsasaad ng mga araw kung kailan ito natanggap. Lumitaw naman ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa salaysay ng surprise witness na si Orly Guteza. Anya, nagdala raw ng mga maleta ng pera si Yap sa bahay ni dating Congressman Zaldico, kaugnay ng mga kickback sa proyekto. Una nang itinanggi ng mga nadawit na kongresista mga paratang. Dadalo rin ng very important witness na hindi pa tinutukoy ni Lacson na anyay makakatulong para mas lalong pagtibayin ang mga kaso laban sa mga sangkot sa flood control mess. Pagdating kay Zaldico, gusto ni Lacson na makadalo ito sa pagdinig kahit via Zoom. Siko ang itinuturong pasimuno umano ng billions worth of insertions ng infra projects sa national budget. Hindi pa matukoy kung nasan siya ngayon ayon sa kanyang abogado. Most probably he's abroad. So hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy. Pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony sa isang consul kung saan sa man nararoon. Crucial na ang susunod na Blue Ribbon hearing dahil ikakasa na rin ng Department of Justice at Office of the Ombudsman ang kanilang preliminary investigation tungkol sa flood control scandal. Sakaling magkaroon na ng mga court trial, kailangang i-wrap up na ng Blue Ribbon ang kanilang mga pagdinig bilang pagsunod sa sub judice rule o restrictions sa public discussions tungkol sa mga kasong inihain sa korte. Sa November 14 pa rin ang tentative date ng susunod na pagdinig ng Blue Ribbon. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Inamin na ng Malacanang na apektado ng usapin ng maanumalyang flood control projects ang record low gross domestic product ng Pilipinas na bumaba sa 4%. Ang numerong ito ay ang lowest performance ng bansa mula ng pandemya. Sa aking pagkakaalam, merong epekto. May epekto, pero muli ang detalye nito ay ibibigay ko po kapag po meron na po silang report. Itinuro rin ng Malacanang ang sunod-sunod na sakuna bilang dahilan ng pagbagal ng economic growth ng bansa. Pero nananatiling hopeful daw ang administrasyon na babangon ng ekonomiya sa huling quarter ng 2025 dahil sa holiday spending at paglaki ng export growth. Sa ngayon, wala pa raw na isusumiting catch-up plan ang economic managers ng Pangulo. Umalis na ng bansa si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ang kinumpirma ng Bureau of Immigration. Ayon naman sa source ng Bilyonaryo News Channel, lumipad pa Estados Unidos si Bonoan noong November 7.
Wala naman daw kasing hold departure order laban sa kanya. Isa si Bunoan sa mga pinakakasuhan ng ICI, kaugnay ng multi-billion peso flood control scandal. Sinubukan namin siyang tawagan pero out of reach ang kanyang telepono. Pinaiimbestigahan ng grupo ng BPO employees ang ilang BPO companies. Bagamat hinayaan daw sila ng ilang employers na lumiban sa trabaho sa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan, sanctions naman daw pala ang kapalit nito. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Muling nagsumbong sa Department of Labor and Employment ang isang samahan ng BPO employees sa bansa matapos makatanggap ng higit 100 report tungkol sa umano'y posibleng paglabag ng kanilang mga kumpanya sa Occupational Safety and Health Law o RA 11058 at DOLE Labor Advisory 17 Series of 2022 sa kasagsagan at matapos manalasa ang Super Typhoon Uwan. Yung ganong sistema na kung bumabagyo dito sa Pilipinas ay hindi naman bumabagyo doon. Ang ginagawa, sige, umabsent, nasa sa inyo naman, binibigyan ng kalayaan, pero right after that, kinabukasan pagpasok ng mga empleyado, meron na silang sanction. Apela ng grupo sa DOLE ang agarang investigasyon sa halos 100 BPO site mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nais din nilang atasan ng ahensya ang lahat ng BPO employers na unahin ang kaligtasan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagsuspinde ng on-site work sa mga lugar na binabaha at nasa ilalim ng warning signals. At tiyaking walang empleyado ang napaparusahan, pinagmumulta at napipilitang gumamit ng leave credits para lang unahin ang kanilang kaligtasan sa gitna ng kalamidad. Para saan pa na merong right to refuse kung meron namang retaliation coming from the employers? Sa isang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na pinasusuri niya na ang panibagong reklamo ng grupo. Pero inaksyonan niya na raw ang open letter ng BN Philippines noong November 9 laban sa 50 BPO sites. Pinakilos niya na raw ang DOLE Regional Directors para pagpaliwanagin ng mga kumpanya sa mga alegasyon. Pinai-inspeksyon niya na rin daw ang mga kumpanya at anumang request mula sa mga empleyado ay kanilang tutugunan. Una nang naghain ng reklamo ang BN Philippines noong nakaraang buwan laban naman sa 30 call center firm sa Cebu. Yan ay dahil din sa parehong mga dahilan nang tumama ang September 30 magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. October 6 nang ilabas ng DOLE Central Visayas ang work stoppage order bilang tugon sa reklamo. Nag-issue rin ito ng notice of conference para sa Cebu BPO firms kasunod ng kanilang Occupation Safety and Health Inspection. Welcome daw ito sa BN Philippines pero anila malayo pa ito sa kanilang hinahangad. Lalo't wala raw representante ang mga manggagawa sa Occupational Safety and Health Committee ng mga kumpanya. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Even in the face of earthquakes and relentless storms, the Filipino spirit of Christmas remains unshaken. Kaya naman sa annual Christmas tree lighting ng New Star Resort and Casino Cebu, sineselebrate not just the season, but the enduring message of hope. Yan ang agenda report ni G. Baroga. Isa ang Cebu sa pinakaapektado sa pagtama ng mga kalamidad ngayong taon. Mula sa 6.9 magnitude earthquake noong Setyembre hanggang sa nagdaang bagyong Tino at Uwan. Patuloy ang pagbangon ng probinsya at kabilang ang New Star Resort and Casino sa mga kumikilos para maisakatuparan yan. Kaya naman sa kanilang Christmas tree lighting ceremony ngayong taon, may tema itong Pearl of the Holiday Season. Ayon kay New Star Chief Operating Officer Sean Knights, the pearl represents something that comes together under pressure, resilience, and beauty. At ang pinakamahalaga, the resilience part is important because of what we as a province have undertaken or undergone over the past month. The coming together of the community, the contribution that New Star has made in that regard, but also the optimism that I'm starting to see coming back to the province and to Cebu City is remarkable. in full swing na ang holiday spirit dito sa Cebu at ang New Star Resort and Casino, mas lalo pang nagningning kasunod ng Christmas tree lighting nito na may stars of hope, peace, love at joy at syempre, New Star. Iniabot ng New Star executives sa mga bata mula sa chosen beneficiary nito na the Children of Cebu Foundation ang mga nasabing bituin. Ang New Star naman na kinabit ni Knights ay nagre-representa ng collective optimism ng Cebu para sa future.
Sa kabila ng mababang tourism numbers, naging maganda ang taon para sa NUSTAR. At dahil ang purpose nila ay i-elevate ang turismo sa rehiyon, iginiit ni Knights na kailangan nila ang tulong ng kanilang stakeholders at local and national governments para makamit ito. We're not a lone star. Yeah, we're part of a broader galaxy. We like to play a part in that because together we can drive enhanced tourism to this region, which then starts to uplift the broader community. Para kay Knights, critically important ang holiday season para sa NUSTAR. Dahil sa pamamagitan ng integrated resort, people, especially families, come together to celebrate through time, food, and more. At kasama ang NUSTAR, hindi lang sa pagbangon ng probinsya, kundi ng buong bansa. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel, Cebu City. Mga opisyal na bumiyahe abroad sa kasagsagan ng bagyo, pinagpapaliwanag ng Malacanang. Susunod yan sa Agenda. Narito ang inaasahan lagay ng panahon sa Bukidnon para sa susunod na 5 na araw. Bukas, araw ng Miyerkules, maulap na kalangitan na may panandali ang pagsikat ng araw ang panahon dapat asahan. Ang temperatura ay maglalaro mula 20 hanggang 30 degrees Celsius. Mula Huwebes hanggang Linggo, asahan ang pag-ulan sa buong probinsya. Ang mga pag-ulan na ito ay posible sa hapon at gabi. Ang temperatura ay mananatiling malamig sa umaga at unti-unting tataas pagsapit ng hapon. Ito ay maglalaro mula 20 hanggang 30 degrees Celsius. Pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat at magdala ng panangga sa ulan at manatiling alerto sa banta ng mga biglaang pagbaha o kaya naman pagguho ng lupa. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandangsora. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane. Pinagpapaliwanag na ng Malacanang ang mga opisyal na nasa abroad habang binabagyo ang bansa. Giyat ni Palace Press Officer Claire Castro, ayaw ng Pangulo sa pa-chill-chill lang. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Ayon ng Pangulo sa nagbabakasyon lang, ito ang pahayag ng Malacanang sa tila paghaba ng listahan ng mga local official na mainit sa mata ng publiko matapos mamataan sa ibang bansa habang hinahagupit ng magkasunod na bagyo ang Pilipinas. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill-chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon at kondisyon. So hindi pwedeng sabihin lang na chill-chill lang palagi dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Kailangan daw magpaliwanag ng mga opisyal na hindi agarang bumalik sa bansa para matukoy kung may nilabag sila sa local government code. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, inamin ni Isabela Governor Rodolfo Albano na nasa Germany pa rin siya kagabi para sa isang agricultural expo. Umalis daw si Albano noong November 7 matapos manalasa ni Bagyong Tino. I know, I'm aware of that. But again, yung delineation ng powers naman namin, the Vice Governor was there, the Vice Governor was, ando doon naman ako, nagpe-prepare kami dyan. So, actually, isang tao hindi naman masyadong kailangan na para dyan kasi in place na naman yung mga police, yung mga drills namin. Ayon kay Albano, alam niyang paparating ang Super Typhoon Uwan pero on the ground naman daw ang kanyang Vice Governor at sumama siya sa paghahanda ng Isabela bago mag-landfall ang bagyo. Nilinaw niya rin ang kanyang viral chill lang advice sa mga taga-Isabela. Hindi ko na maalam yung chill na yun, yung wala kang pakialam. After I pray, siyempre may pakialam ka, di ba? That's why inuna ko yung pray. Di ba? Tapos, chill. What will I do? Okay. What will I say pa? And that word is bagong idiomatic expression for me. Kumbaga, Pinky, forgive me na lang. I'm already 67. Hindi ko na alam kung yung mga words na yan, yung mga chill na yan, kung ma-relate ko pa doon sa generation ko.
Nag-viral din ang DILG Assistant Secretary na si Liavel Badillo Crisostomo. Naka-private na ang social media account niya matapos mapuna ng netizens na nagbabakasyon siya sa Vietnam. Makikita sa post ni Badillo Crisostomo na nasa Vietnam na ito noong November 5 kasabay ng pag-accelerate ni Bagyong Tino sa ilang parte ng bansa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakabalik na ito ng Pilipinas at nireprimand na raw umano ng ahensya. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagkalap ng DILG na mga opisyal na lumipad sa ibang bansa nitong nakaraang linggo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi kinaya ng isang dike sa Obando, Bulacan ang hagupit ng Super Typhoon Uwan. Pero palaisipan sa mga residente, dulot lang ba talaga ito ng bagyo o sadyang tinipid ang proyekto? Yan ang exclusive Agenda report ni Pierre Pastor. Baha pa rin sa Obando, Bulacan. Tumaas pa kasi ang tubig ng mag-high tide dahil nasira ang ring dike sa barangay Paco at Lawa matapos ang pananalasa ni Super Typhoon Uwan. Lalo na po sa estudyante, lumalaki pamasahe, kasi palipat-lipat. Pinasok ng tubig ang mga mabababang kabahayan at establishmento, maging ang pamosong simbahan ng Obando. Sa post ni Aiza Suwico, sinabi niyang sa tagal ng binabaha ng Obando, ngayon lang ganito kalaki ang pinsala na natibag ang pader ng bahay nila sa lakas ng ragasan ng tubig. Ayon pa sa mga nagrereklamong residente, matagal nang may lamat ang dike. Noong unang nasira ang isang bahagi nito ay nilagyan lamang daw ng mga sandbag. Tanong nila, bakit walang maintenance gayong bahain ang lugar, lalo kapag binagyo o inulan ng malakas? Paliwanag ng LGU, luma na raw ang dike. Nakita na po namin na ang haba ay humigit kumulang nasa 130 linear meters. Dahil sa kakulangan talaga at kabiglaan, wala naman tayong sapat na mga tawag dito, mga kagamitan para ma-aksyonan kaagad. So tayo po ay nakipag-ugnayan sa isang gagawa at humingi na rin po tayo ng mga tulong sa mataas na ahensya upang agaran itong magkaroon ng solusyon. At tayo naman po ay agarang pinagbigyan na by tomorrow po, mamayang gabi po, darating na po yung mga gamit. At siguro po baka bukas maumpisa na po itong. Maging ang kalapit na Valenzuela ay apektado ng daloy ng tubig mula sa Obando. Naabutan pa natin si Mayor Rex Gatchalian na nakikipag-usap kay Mayor Valeda. Tumanggi itong magpa-interview pero ayon kay Mayor Valeda, gusto raw tumulong ng Valenzuela sa paglalagay ng sheet piles. Bukod sa ring dike, may problema sa mega dike ng probinsya. Putol-putol ito at hindi pa natatapos dahil sa kakulangan din ng pondo. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, pinarte-parte ang paggawa ng dike at iba't ibang contractor ang may hawak na mga bahagi nito. Kaya naman hindi daw ito diretsyong natatapos. Ipinapalagay ng mga residente na mananatili ang problema ng pagbabaha dito sa Obando dahil wala ng pondo na inilaan para sa flood control projects sa local government units dahil inilipat na ito sa DPWH. Ang problema, wala nang inilaang pondo para sa flood control projects ng DPWH sa 2026 budget. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Formal nang umapela si Cebu Governor Pam Baricuatro kay PBBM na imbestigahan ang matinding pagbaha sa lalawigan. Sa kanyang liham na may petsang November 8, hiniling niya sa Malacanang na silipin ang flood control system, drainage networks, river easements at iba pang land-altering activities sa Cebu na posibleng nagpalala sa nangyaring pagbaha. Tiniyak naman ni Baricuatro ang full cooperation ng kanilang probinsya para matiyak ang pagbangon ng Cebu mula sa pinagdaanang sakuna. Tila balik Paris naman ang style icon at senatorial spouse na si Hart Evangelista. Nag-post ng ilang litrato ni Hart ang French jewelry house na Gas Bijou. Makikita siya rito na tila nagtatry ng mga kwintas at singsing. Parte umano ang mga ito ng The Love Marie Selection. Hindi dumalo si Hart sa nagdaang Paris Fashion Week sa gitna ng flood control controversy kung saan dawit ang kanyang asawang si Senador Chis Escudero.
The Filipino community in New York hails the victory of Mayor-elect Zoran Mamdani. Confident sila na he will bring reforms not only for Americans but also for migrants. Narito ang agenda report ni U.S. correspondent Don Talaga. Matapos ang mahabang araw ng canvassing, phone banking at pangangampanya para sa kanilang pambato, ipinagdiwang ng Filipinos for Zoran ang makasaysayang pagkapanalo ng kanilang kandidato para sa mayor ng New York City. Para sa Filipinos for Zoran, isa itong panalo para sa migranteng New Yorker. Si Mamdani ang kauna-unahang Muslim-American mayor at isa sa pinakabatang mayor sa kasaysayan ng New York City. It's a euphoric feeling in the room. Everyone's really grateful that we could have pulled our communities together to make this happen. Canvassing was great. I personally love talking to my neighbors. I love going to the communities around me. Sa kanyang victory speech, binigyang diin ni Mayor-elect Mamdani ang kanyang campaign promises. Together, New York, we're going to freeze the... Together, New York, we're going to make buses fast and... Together, New York, we're going to deliver universal... Let the words we've spoken together, the dreams we've dreamt together, become the agenda we deliver together. Saludo ang ilang PhilAm sa polisiya ni Mamdani para sa affordability ng renta at bilihin, lalo na ang universal childcare para sa may mga bagong silang. I just had a son, so I think the universal childcare is going to be really cool. I hope that is something that really comes to fruition. New York, obviously, biggest, most expensive city in the world, making it more affordable, making it a livable city for people that aren't in like the top percentage of this country can really, really help. The rent freeze will impact me the most because I'm paying a lot for rent. I'm paying one paycheck for my rent. So I'm using one paycheck and the rest I'm trying to squeeze it to get food and other necessities. Thank you, Filipinos for Zoran. Thank you for the work. Ayon kay Assembly Member Steven Raga na nakatrabaho ni Mamdani sa State Assembly ng New York, ang grupong Filipinos for Zoran ay kasama sa Gen Z New Yorkers na nakaimpluwensya sa eleksyon. 78% ng botanteng 18 to 34 ang nakapag-mobilize at nag-energize ng kampanya ni Mamdani. Isang hudyat na may naganap na generational shift sa political engagement sa Amerika. So having a Filipinos for Zoran initiative like this makes it more that we have control, ownership of how our Filipino community can be outreached to, how our Filipino American community can be heard, what are our issues, and how our Filipino American community is seen during a very vital time in New York City's election. Para naman sa PhilAm boomers tulad ni philanthropist at business leader Lloyda Nicholas Lewis na unang sumuporta sa dating New York Governor Andrew Cuomo, aniyay nagbago ang kanyang pananaw sa pagkapanalo ni Mamdani. When this convicted felon in the White House endorsed Cuomo, that was the kiss of death. Because for everybody, he is going to, and if Cuomo won, the president is going to ask Cuomo, tit for tat, now you give me governor's pardon for the 34 felony convictions that he got. Manunumpa ang 34-year-old na si Mamdani sa January 1st, 2026 bilang 111th mayor ng New York City. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. It's a different story in France, where migrants are facing new hurdles in applying for regularization and their residence cards. Ang detalye sa Agenda Report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Dahil sa pagbabago ng immigration law sa France, napipilitan ng mga kababayan natin sa Paris na mag-aral ng French. Ang isang dayuhang manggagawa o non-European na nasa irregular na sitwasyon ay maaaring makakuha ng residence permit sa pamamagitan ng exceptional admission para sa isang salaried or temporary worker.
Isa itong case-by-case regularization. Dapat matugunan ng dayuhan ang mga kondisyon ng seniority of residence at pagtatrabaho sa France na requisito sa kanyang aplikasyon sa police prefecture. Kailangan din magkaroon ng employment contract or promise to hire na magiging employer, pati na rin ang proof of residence sa France for at least 7 years. Requirement din ang basic knowledge sa French, hindi treat to public order at nasa polygamy situation sa France. Kaya naman naisipan ni Anne Stricomen at Mr. niyang Frances na si Luc Ango na itayo ang Calabarzon French Language School sa Paris. Pagka-graduate sa kanilang kurso ay may DELF final examination sa Office of French Immigration and Integration or OFI para maka-avail ng A1, A2, B1 and B2 certificate na kanilang magagamit for application sa first card de séjour, residence card at French nationality. Most of the Filipinos are very good in learning new languages, and actually they have a good motivation. Most of them, they come here to learn only because the French administration requests them to have a little level in order to be able to ask papers. Napakahalaga ng pag-aaral na to ng DELF, lalo na sa kumukuha ng exam. Unang-una, hindi lang DELF A2, DELF A1 para doon sa mga newcomers na nag-aaral pa lang. Sa mga gustong kumuha ng kanilang first demand, exactly. First demand ng kanilang papel. Halos 98% ng mga kababayan natin na nag-aral ng French sa Calabarzon French Language School ay naipasa ang kanilang examination at karamihan sa kanila ay na-regularize, nabigyan ng residence card at pinagkalooban ng French nationality. Iba ang naranasan ng isang estudyante na kumuha ng DELF A2 examination para sa 4 years renewal ng kanyang titre de séjour o residence permit para legal na makapagtrabaho at mamirmihan sa France. Iti-take ko po itong lesson na to para sa 10 years ko kasi magre-renew po ako next year. Ang pakiramdam ko, Diyos ko, parang na-block talaga ako. Pero sa ECRE, medyo naka-answer ako, medyo ang iba din hindi. Mahigit kumulang sa 100,000 Filipino overseas sa France na nagtatrabaho at nagninegosyo sa bansa. Ang ilan sa kanila ay naninirahan na dito. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Yolo Pascual at lookalike Eman Bacosa nagkita na. Susunod yan sa Agenda. City para sa mga susunod na 5 na araw. Sa Miyerkules, asahan ang maulan na panahon sa Bacolod na may temperatura na maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Magpapatuloy ang mga pag-ulan na ito hanggang Huwebes na may kaunting pagbaba ng temperatura sa araw na aabot mula 24 hanggang 29 degrees Celsius. Pagsapit ng Biyernes, mananatiling maulap ang kalangitan na may paminsang pagsikat ng araw at mahinang pag-ulan. Maulan na weekend naman ang mararanasan ng mga residente sa Bacolod. Ang temperatura sa Bacolod simula Biyernes hanggang Linggo ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Record low na naman ang stock market at mukhang mahihirapan pa itong makaahon. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Mikey Oreta. Bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index ng 1.3% to 5629, ang pinakamababang close sa mahigit 5 taon. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang nawawalang tiwala ng mga investors sa gitna ng mabagal na paglago, mga issue pampatakaran at mga kontrobersiyang pangkorupsyon na lalo pang nagpapayanig sa tiwala sa gobyerno. Ang mga natural na kalamidad ay hindi maiiwasan, pero ang mga taong sanhi ng katiwalian at ang tiwalang nawawala dahil dito ang siyang tunay na humihila pababa sa ekonomiya. Matapos ang sunod-sunod na bagyo at mga investigasyon, bumagal ang paglago ng ekonomiya sa 4%, ang pinakamahina sa 4 na taon. At ang epekto ng mga anomalya ay maaring mas malalim pa kaysa sa mga bagyo. I think the natural disasters, most investors are used to it. They know we're in typhoon season. But what has really worried them, I think, over the last few months is definitely what has worried most Filipinos is the
corruption controversy, right? The idea that billions and billions of pesos have been lost, not spent on infrastructure as it was supposed to be, and instead stolen. And that is not only the loss of money, but the sense of weak governance. Lumalabas na sa mga datos ang kawalan ng tiwala ng mga namumuhunan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba ng 40% ang foreign direct investments noong Agosto. Nasa $494 million na lamang, habang maraming dayuhang kumpanya ang naghihintay at nag-aatubili munang palawakin ang operasyon nila dito sa bansa. Hindi lang pera ang umaalis, kundi ang tiwala na siyang pinakamahirap ibalik. If money is stolen, then that is obviously a hit, a discrediting of that idea about the Philippines. So that's the first thing. They want governance in general because of all the things they associate good investments with. Now, the second problem with, again, the flood theft controversy is that there is now a general question: will the Philippines be able to spend the money as it promises to in the budget? Ang kawalan ng tiwalang ito ang nagiging pinakamabigat na hadlang sa ekonomiya, kahit pa sinasabi ng pamahalaan na nagsisimula na umano ang mga reforma. So now we are giving, I think when I say we, most people who look at the Philippines are giving the ICI, the government, the benefit of the doubt. Once they will take a look at what's happening with the ICI, and then they will make a judgment. Is the ICI transparent? Is it credible? Are its findings, or is the process meant to result in whole-scale reform? So not just convicting the people who have stolen the money, but fixing the budget process. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang pananagutan? Aabot ba ito sa taas o matatapos lang sa mababang antas, gaya ng dati? This corruption would not have happened without the budget process being compromised. So the big question is, who was responsible in the budget process? Who participated? Who allowed it to happen? Because ultimately, they knew they would benefit down the road. Who benefited financially? Para tayong isang Volkswagen economy, matibay, maaasahan at kaya ang mga lubak. Pero hanggang kailan ito tatagal? Bago tayo maiwan ng mga mas mabilis na ekonomiya sa region. Kung walang tunay na reforma, hindi magtatagal ang resilience at maaring mawala tayo sa karera. Para sa Agenda, Mikey Oreta, Billionaire News Channel. Sampu ang patay sa isang car explosion sa India. 10 ang namatay at 2 dosena ang sugatan sa pagsabog sa capital na New Delhi. Iniimbestigahan na ito ng Indian Police. Nangako rin si Indian Prime Minister Narendra Modi na pananagutin ang mga salarin. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na bahagi siya ng isa umanong destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Sa ambush interview sa Himalayan Negros Occidental, tinawag ng bise na chismis lang ang social media post ni Ramon Tulfo kung saan napabilang siya sa mga umano'y tinitiktikan ng gobyerno. Kasi yung mga ganyan na kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. No? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Noong Oktubre, pinabulaanan din ni VP Sara ang umano'y destabilization at sinabing nanggagaling lang ang usap-usapan sa administrasyon mismo. Dinala sa ICU si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Sa plenary session ng Senado ngayong araw, inihayag ni Estrada na itinakbo raw ang dating Senate President sa ospital dahil sa pneumonia. Nag-alay ng dasal ang mga senador sa kanya ngayong araw na pinamunuan ni Senator Joel Villanueva. Naglingkod si Enrile sa Senado ng 4 na termino.
Nitong Oktubre, napawalang sala siya ng Sandigan Bayan sa 15 graft charges kaugnay ng pork barrel scam. Siya ay 101 years old. Hindi raw kukup-kupin ng gobyerno si Senator Ronald Bato de la Rosa kung may arrest warrant na nga mula sa ICC. Para kay Chief State Counsel Dennis Chan, pinakamadaling paraan daw ang isuko na ang dating PNP chief. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Walang batas na poprotekta o magbabawal sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling makumpirmang may arrest warrant na ito mula sa ICC. Iyan ang pahayag ni Prosecutor General Richard Fadulyon. If you're talking about the possibility of the arrest and the possibility of probably having or raising the issue of immunity, there's no such thing as immunity even if you are a legislator. But certainly, there's no restriction as to the arrest if, for example, they are on recess. Isa sa alang-alang din daw ng DOJ ang naging pahayag ni De La Rosa na nais niyang manghingi ng refuge o asylum mula sa Senado. Paglilinaw ng DOJ, sa ngayon, wala pa raw kopya ang ahensya ng umano'y arrest warrant ng ICC kay De La Rosa. Gayunpaman, ipinaliwanag na ni Chief State Counsel Dennis Chan na may dalawang option ang Pilipinas kung paano ito ipapatupad. Under RA 9851, the state has two options available to it. That is extradition and surrender. So, to close the door on one option and just focus entirely on extradition is limiting the state's discretion under Section 17. Mas magiging mabilis daw ang proseso kung pag-surrender ang pipiliin ng bansa katulad ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kalayaan din daw si De La Rosa na voluntaryong sumuko. Hindi raw isasara ng bansa ang posibilidad ng extradition, lalo pat may nakabinbing petisyon sa Korte Suprema ngayon na hinahamon ang naging pag-aresto kay FPRRD noong Marso. Paliwanag ng DOJ, sakaling kumpirmahin na ng DFA na may arrest warrant na nga laban kay De La Rosa, kailangan daw mag-comply ng Pilipinas. We belong to an international community of nations. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still the principle of reciprocity that governs between relations among nations. Dagdag niya, posible raw na malimitahan ang mga pabor na makuha natin sa ibang bansa kung magmamatigas ang Pilipinas. Kahapon lang ay in effect na ang amendment ng ICC sa regulations nito sa pagsasapubliko ng warrants. Dapat, lahat ng ganitong dokumento ay ika-classify as under sealed o secret. Ibig sabihin daw nito, lahat ng warrant ay hindi na isa sa publiko hanggat wala sa poder ng korte ang suspect. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. At hindi papayag ang Senadong may mangyaring pag-aresto sa loob ng premises nito kasunod ng pahayag ng Ombudsman na may ICC arrest warrant na raw laban kay Senador Bato de la Rosa. Giit ni Senate President Tito Soto, kailangang mapreserba ang dignidad ng higher chamber. Sinegundahan ito ng Senate Majority ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Pero SPD still maintain na dapat po walang senador na maaresto sa loob ng Senate building. Lalo na pag nagsisesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating na-arrestuin yung senador. Hindi kami papayag. We in the majority, support the pronouncement of the Senate President. As long as he is in the Senate premises, at least man lang yung courtesy na wag gawin dito yung arrest. Pero limitado raw ang oportunidad ni De La Rosa para gawing sanctuary ang Senado. Ayon kay Lacson, De La Rosa can't stay in the Senate forever. Something has to give way then. And yung Constitution, being the fundamental law of the land, will prevail. Kasi very clear naman doon eh. Nakasaad sa konstitusyon na may privilege lang from arrest ng isang senador para sa mga offense na punishable up to 6 years habang nakasesyon ng Kongreso. No-show si De La Rosa sa plenary session ngayong araw at hindi pa raw siya nakakausap ng ilang mga kapwa niya mambabatas.
Si De La Rosa ang PNP Chief ni FPRRD at Chief Implementer ng kanyang War on Drugs. Bright holidays, brilliant memories. Yan ang hatid ng Conrad Manila sa kanilang Christmas tree lighting program ngayong gabi. Narito ang agenda report ni Mai Rodriguez live mula sa Pasay City. Magandang gabi, Mai. Hi Mateo, magandang gabi. Ramdam na ang holiday season dito sa Conrad Manila para sa kanilang Christmas tree lighting ceremony. Shining, shimmering, and splendid ang programa ngayong gabi. Of course, sentro ng display ang kanilang iconic crystal Christmas trees dito sa Hotel by the Bay. Naghatid ng kanilang Christmas message sina Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano at Congressman Antonino Calixto. Pinangunahan ang selebrasyon ni Elizabeth C., President ng SM Hotels at anak ng ultra-bilyonaryo na si Henry C. Ibinida naman ng kanilang events director na si Nestor Hardin ang kahulugan at himig ng kanilang Christmas tree lighting celebration. What makes it so special this year for Conrad Manila? You know, Conrad Manila is a hotel that is patronized by families, balikbayans, Filipinos on holidays. So we thought of a theme that will encapsulate what we want to offer them, which are bright holidays and brilliant memories. Hindi rin pahuhuli ang musika na hatid ng ilan sa mga top-notch musicians ng bansa. Yan ay sina soprano Lara Maige, ang UST Singers, at sina Bernie Pasamba and the Music Masters. Ito na ang ikasampung pagdiriwang ng annual Christmas tree lighting dito sa Conrad, Manila. This event is, they are doing this yearly, and I don't absent myself because this is really the most wonderful time of the year, Christmas season. That's why I'm really very happy, excited to see the lighting of their Christmas tree. Abangan natin ang mga engrandeng plano ng high-end luxury hotel para sa Pasko. Yan muna ang latest mula dito sa Conrad, Manila. Balik sa'yo, Mateo. Merry Christmas, Mai. Maraming salamat, Mai Rodriguez, mula sa Conrad, Manila Live. Maraming salamat. Tonight's the premiere night ng latest family drama na Meet, Greet, and Buy. Kabilang sa star-studded cast sina Piolo Pascual, Maricel Soriano, Bel Mariano, and Joshua Garcia. On the Daily Dish ng Billionaire News Channel, Piolo says the film highlights the importance of family in the face of challenges. Your family is your lifeline. Your family will be there through tough times, through the good times. It's important for us to show love and affection while we still can, because we'll never know when the other person is gonna go. Meet, Greet, and Buy will hit theaters tomorrow, November 12. Panoorin ang buong interview kay Piolo Pascual sa The Daily Dish bukas noon dito lang po sa BNC. Meanwhile, Piolo Pascual finally meets ang sinasabing ka-look-alike niya. His name is Eman Bacosa. Eman posted their picture saying it's an honor to meet the actor. Nag-comment ang Ultimate Heartthrob, thanking the young boxer for visiting. Ang message din niya kay Eman, stay humble and godly. Sa video, kita rin si Piolo Pascual being trained by Eman on boxing. Eman recently went viral for their resemblance. He's the son of Filipino boxing legend and former Senator Manny Pacquiao. Kamukha ba? I was going to say the same thing. Kamukha. Sabi nga ni Sarah on the side, kamukha.
Really? Yeah, Ako hindi ko nakita. Siguro yung ganon. Yeah. Kaya may bigote kasi si Eman. Oo, Si yun Piolo, lang. minsan may bigote din. Oo nga. Di ba? Oo. Minsan, Oo. it's the most wonderful time of the year. Of course. It's the most wonderful time. Not for people of Kalumpit, no. Oh, definitely not. Kumusta Ano pala nga, yung... magkwento ka nga, ano yung nakita mo doon? Bakit may patuloy yung mga, parang naka-speedboat yung mga tao, di Alam mo, ba? may mga bahagi pala ng Kalumpit na lagpas tao ang tubig kapag high tide. So meaning, yung kanilang mga bahay, tinaasan na nila talaga lahat. So sanay sila na bangka-bangka na talaga ang pagpasok doon sa bahay nila. Ang nakakaawa lang, talagang lumaki na tumanda ang mga bata doon na hindi mo alam, sabi nga ni Mateo, hindi mo alam kung merong ahas dyan o may leptospirosis. Lumaki na yung mga bata doon na ganoon. Tataka ako, bakit kaya yung local government parang medyo hands-off dahil yung dike the dike is a national project. Yeah. So DPWH, sabi nung barangay captain, wala naman kami makausap dito kahit kalahati lang pala nung taas ng pinag-usapan sa dike ang ginawa ng contractor. Wala daw silang makausap kasi subcon and then subcon. Layer to layer to layer. Yes. Kaya malilito talaga yung tao. Oo. So, There's also a place, ma'am, like that in Malabon, I was saying kanina. Ruru Madridenaish, we shot a teleserye there. It was also like that. It was forever flooded, kumbaga. And naging normal sa kanila. But it should not let's be not normal. normalize that. Hindi na We siya deserve pwedeng, much better. Hindi na pwedeng way of life yung resiliency. Resilient na Pilipino, Ayaw na kaya natin nila yung yan. salitang yan. People are mad. Yeah. People are mad and talagang it's not enough that the Mega Dike project is now approved. Okay. So 2028 pa yun magsisimula. Wala nang budget for flood control starting 2026 ang Bulacan. You were going to say something. Ang matindi doon, ma'am, galit ang mga Bisaya, ang mga Cebuano. Ayun. Yeah, from what has happened, it's absolutely not a wonderful time of the year for the Cebuanos. We're suffering a lot. They are suffering a lot. And now it's the rebuilding stage. Hopefully, they get to rebuild and celebrate Christmas with a smile, hopefully. That's what we wish for lahat. Hindi lang sa Cebu, no? For everyone. Negros also. Negros, hit Bacolod. big. Yes. Bacolod. Oo. Even up north, di ba? Additional 16, I think, died, no? Because of landslides. Ano na ang total number of 22, no? Kanina 22. 22. Yung last bagyo. Yung Tino, nag-232 na siya. But they're still missing, sa 232 sa Tino. Oo. Confirmed deaths lang yon. Marami pang missing. So, pag-isipan po natin ang lahat ng ating mga biyaya habang tayo po ay tumutulong sa mga nangangailangan. And let's please work on a master plan. Ipaglaban po natin. Kailangan natin ng master plan sa buong Pilipinas po. Yes po. Oo, kasi baka yung plan hindi master. Kanya-kanyang plan. My plan is my only plan. Oo, and your plan is your plan. And then, dapat we must have a better Philippines kasi nakakalungkot na, nakakasakit na talaga, di ba? Correct. So hopefully, for my kids, sana. For our kids, di ba? For our kids, ma'am. Alam ko na, yung mga magdo-donate sa ating fund drive, at pwede pa po kayong mag-donate sa ating fund drive pagpagawa natin ng kulungan. Oo, di ba? Sa mga korap? Sino ang sino maghuhuli? Hindi daw kasi kakasya. Sabi nung mga komentarista, hindi daw kakasya. Pasensyahan, hindi naman talaga kasya yung mga bilanggo doon sa di ba? Di sumali sila doon. At wala din nakatayo. Wala din maghuhuli, ma'am. Nakatulog talaga. Natutulog talaga yung iba nakatayo. May shifting. Wow. It's true. Para sa silang mga kabayo. kulungan. Yeah. Oo. Alright, galit na si Droy. Patayo tayo ng kulungan bawat distrito. Yeah. Sino si Droy? Siya. Dito, titingin ka dito. Galing lang. Si Droy, galing lang nagsasurfing. Napaupo na si Droy. Ni Mateo, yung floor director namin. Hi, Droy. Pasensya na, Droy. Patayin mo ang microphone. Happy birthday pala sa asawa mo last week. Bumawi ka pa. Ang galing mo talaga. Alright, so it's 44 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda. Ngayong gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Ako naman po si Mateo Guidicelli. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.